Magandang umaga po sa ating lahat. Purihin po ang Diyos dahil may pagkakataon po muli tayong papurihan siya sa umagang ito. Atin na pong ihanda ang ating mga puso't isipan para sa ating pagsamba sa ating Diyos. Ganito po ang sinasabi. Pinawi mo itong aking kalungkutan, pinalitan mo ng sayaw ng kagalakan. Ang pagluluksa ko ay iyong inalis, kaligayahan ang iyong ipinalik. Tayo pong lahat, aawit sa iyo ng papuri at hindi ako tatahimik. O Yahweh aking Diyos, pasasalamat ko'y walang patid. Tayo po ay sumandali sa panalangin. Nakilang Diyos na aming magulang, patuloy kami nagpapasalamat sa inyo sa oportunidad na iyong patuloy na pinagkakaloob sa amin upang magkaroon kami ng pananambahan. Bagamat hindi kami magkakasama physically, ay patuloy mo kami pinagbubuklod sa mga oras na ito sa pamamagitan ng pagpapala mo sa amin ng teknolohiya. Patuloy nawa na maramdaman pa rin namin ang kasabikan sa pakikinig ng iyong banal na mensahe at sa pananalangin namin sa iyo sa oras na ito. Patuloy na ikaw po ang gumabay sa amin, patuloy mo po kaming samahan sa oras na ito, at patuloy na ikaw ang aming mapapurihan sa bawat awiting aming sasambitin at bibigkasin mga panalangin. Maraming salamat po sa pangalan niya ng anak na si Jesus. Amen. Tayo po ay masayang umawit sa ating Panginoon. Ang iyong pag-ibig, laging
ikaw sa piling mo, ang kagalakan sa puso ko noon, ngayon, kailanman. Sa awit at sa sayaw, sa palakpak at sa sigaw, luluwalhati ang palakpak sisigaw. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo, kadakilaan mo. Pupurihin ka. Pupurihin ka, O Diyos, ang aming alay pagsamba, Panginoon. Ang aming alay ay pagsamba, kalwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw
Ang UECC ay isang iglesyang may malalim na kapahayagan ng pananampalatayang nakabatay sa banal na kasulatan. Aktibong nakikibahagi sa dakilang atas ay pinagkatiwala ng Panginoong Hesukristo at nagpapanumbalik ng sanglilikha sa Diyos hanggang sa kanyang muling pagdating. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Kung sinasabi nating tayo ay walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Subalit, kung pinapahayag natin ang ating mga kasalanan, patatawarin tayo ng Diyos sa mga ito. At lilinisin tayo sa lahat ng ating kasalanan sapagkat siya'y tapat at matuwid. Tayo po'y magkaroon ng sandaling oras ng pananalangin at pangungumpisal. Ganito po ang pangako ng Diyos sa kanyang mga salita. Si Yahweh ay mahabag at mapagmahal, hindi madaling magalit, wagas ang pag-ibig, banayad nga kung magalit, hindi siya nagtatanim, yaong taglay niyang galit, hindi niya kinikimkim. Di katumbas ng pagsuway kung siya ay magparusa, hindi tayo sinisingil bagamat tayo ay may sala. Ang agwat ng lupa't langit, sukatin may hindi kaya. Gayon ang pag-ibig ng Diyos sa may takot sa Kanya. Kung gaano kalayo ang silangan sa kanluran, gayon din niya inalis sa atin ang ating mga kasalanan. Napakadakila ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa sa atin. Batid ng Diyos ang ating mga pagkakasala. Batid natin na may mga pagkakataon sa ating buhay na tayo'y tumatalikod sa Kanya. Alam ng Diyos ang ating mga iniisip, ang laman ng ating mga puso. At alam niyang dumarating sa panahon ng tao ang kahinaan. Subalit alam din ng Diyos kung paano niya lilingapin ang bawat isa sa atin at kung paano niya tayo panunumbalikin sa Kanya kagaya ng Kanyang pangako sa Kanyang mga salita. Kaya naman sa oras na ito, ang sino mang lumapit ng buong puso at buong kapakumbabaan sa Kanyang harapan upang humingi ng tawad at nangako na siya'y magsisisi sa kanyang mga kasalanan at ito'y tatalikuran, ay makakaasang makatatanggap ng kapatawaran na nagmumula sa Kanya. Tanggapin ninyong lahat kung gayon ang Kanyang kapatawaran at mamuhay kayo bilang mga bagong nilalang sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Para po sa ating mga balita at malasakit, muli po ang ating Sunday Worship Service. Ito po ay ginaganap ng alas 8 ng umaga through Facebook Live pa rin po. Ang ating pong prayer meeting ay tuwing Miyerkules naman po. Ito ay ginaganap ng 5:30 p.m. sa pamumuna po ni Pastor Art through Facebook Live. At patuloy po namin kayo iniimbitahan sa aming Dawn Watch Prayer. Ito naman po ay 4 a.m. Araw-araw po namin ito ginagawa at patuloy po namin kayo iniimbitahan. At ngayon po ay magkakaroon na rin po tayo ng Family Bible Study. Ito po ay every Friday, 5:30 p.m. po. No, ito po ay sa pamumuno naman po ni Pastoren. At para naman po sa mga magdiriwang ng kaarawan, sa April 19 po, ngayon po iyon, si Ate Frisca Hernandez. Sa April 21 po, ako po ang may birthday ng April 21. April 22, si Brother Sanjay Alyazas. April 24,
si Brother Chuck Tyron Gonzalez, Brother Gerald Tulibas, at Brother Sedi Zeus Austria. Sa April 25 naman po ay si Mark Andrew Hernan. At para naman po sa anibersaryo ng kasal, sa April 24 po ito, si Brother Bernardo and Sister Imelda Briones. Sama-sama po tayong manalangin sa ating Panginoon. Dakilang Diyos na aming Ama, kami po ay narito ngayon sa umagang ito. Nagpapasalamat kami sa iyong banal na presensya sa aming pagsamba ngayon. Sa oras na ito, Diyos, amin pong iniyuyuko ang aming mga ulo, tanda ng aming pagkilala na ikaw ang Diyos na kabanal-banalan, at kami na iyong mga nilalang ay alang-alang tumingala sa iyong kabutihan. O Diyos, sa umagang ito, ipinagpapasalamat namin ang pagkakataon na kami ay binibigyan mo ng panahon na ikaw ay sambahin namin sa Espiritu at sa katotohanan. Dalangin namin kung gayon, O Diyos, na kung anuman ang nadarama naming presensya mo sa amin sa oras na ito, ito rin, O Diyos, ang madama ng bawat pamilya na ngayon ay kasama namin sa pagsamba. Ano man ang pagpapalang laan mo sa amin sa dakong ito, dalangin namin na ito rin ang pagpapalang laan mo na ipagkaloob sa bawat tahanan na ngayon ay sumasamba sa iyo sa Espiritu at sa katotohanan. Dakilang Diyos, sa oras na ito ng aming pagsamba, nais namin itaas sa iyong banal na harapan ang ilang mga concerns ng aming buhay bilang iyong iglesia. Sa oras na ito, O Diyos, unang-unang ipinapanalangin namin sa iyo ang aming pamahalaan. Dalangin namin, O Diyos, na pagkalooban mo ito ng makadiyos na katarungan, makadiyos na pamamahala, na magbunga, O Diyos, sa kanilang mga puso ang totoong nagpagmamalasakit sa pamayanan, katulad kung paano mo kami pinagmamalasakitan, katulad kung paano mong nais madama ng bawat mamamayan ang iyong pagmamalasakit. Ipahintulot mo, O Diyos, na ang aming pamahalaan, ang mga namamahala sa aming komunidad, ay maging daluyan ng iyong pagpapala ng pag-ibig at pagmamalasakit. Alisin mo sa kanila, O Diyos, ang anumang uri ng sakim na layunin. Nang sa gayon, O Diyos, mawala ang anumang uri ng korupsyon na maaaring pumigil ng iyong pagpapala na nais mong ipadaloy sa lahat ng mamamayan. O Diyos, konsensyahin mo po ang patuloy na gumagawa ng pananamantala sa kanilang kapwa. I-rebuke mo, O Diyos, ang kanilang mga plano na pagsamantalahan ang maliliit naming mamamayan. Nang sa gayon, O Diyos, sa iyong pagsasawatan, Panginoon, ang kanilang mga masasamang layunin, mabuksan, Panginoon, ang oportunidad ng totoong pangangalaga sa aming pamayanan. Idinadalangin din namin sa iyo, O Diyos, ang iyong iglesia, na patuloy mo kaming gawing liwanag sa komunidad na ginagalawan namin, Panginoon. Na sa kabila, O Diyos, ng krisis na ito, magamit mo pa rin kami na magsilbing daluyan ng iyong pag-asa, daluyan ng iyong mga aral, daluyan ang pagkakakilala sa iyo, dahil alam namin bilang iyong iglesia na tanging sa pagkakilala lamang sa iyo ng bawat mamamayan na ang anumang dinadaanan namin, O Diyos, na krisis ngayon ay mapaparang. Dinadalangin namin kung gayon, O Diyos, na bigyan mo rin ang iyong iglesia ng karunungan kung paano sa amin dadaloy ang pag-asang nagmumula sa iyo, kung paano namin maipararating sa kanilang mabuting balita ng kaligtasan,
ang iyong kalooban, Panginoon, na mamuhay kami sa pag-asa sa iyo lamang, hindi sa mga bagay na nakikita namin at inaakala namin na siyang makapagbibigay sa amin ng kaayusan sa aming buhay. Turuan nawa namin, O Diyos, o maturuan namin ang komunidad na aming ginagalawan ng nararapat na kapahayagan ng buhay na kung saan, O Diyos, sa iyo lamang namin hahanapin ang kaligtasan at ang pag-asa ng buhay. Idinadalangin namin kung gayon, O Diyos, ang bawat tahanan ng mga anak mo, ng bawat mananampalataya, na nawa magamit mo kami, O Diyos, na daluyan ng anumang bagay na nais mong matutunan ng komunidad na aming ginagalawan. Magi kaming pagpapala lagi, O Diyos, sa aming pagpapahayag ng aming buhay sa aming mga kapitbahay, sa komunidad na aming ginagalawan. Kaya dalangin din namin, O Diyos, maging ang aming mga sambahayan. Pairalin mo doon, O Diyos, ang pag-ibig na nagmumula sa iyo. Pairalin mo doon ang iyong katarungan na siyang patuloy namin sikaping may pahayag din sa iba. Kung gayon, O Diyos, buksan mo ang puso ng bawat kabahagi ng aming tahanan mula sa mga mag-asawa, sa mga anak, at sa sino pa mang kasama sa tahanan, na doon ay umiral ang iyong pag-ibig, ang pagsasama-samang magiliw, ang pagmamalasakitan ng sa gayon, O Diyos, kusa itong dumaloy sa aming kapaligiran ginagalawan. O Diyos, ikaw din ang nakakaalam sa mga struggles ng bawat pamilya. Kung sa kanila mang tahanan, O Diyos, may mga taong may karamdamang pisikal, Ama, iyuko mo po sa kanilang iyong mapagpalang mukha. Haplusin mo sila, O Diyos, at tamuhin nila ang kagalingan. Lalo na ang mga kapatid namin ngayon na nasa banig ng karamdaman, silang mga nagpapagaling, O Diyos, sa kanilang mga karamdaman. Ama, ipagkaloob mo sa kanila ang pag-asa lagi ng buhay. Ipagkaloob mo sa kanila, O Diyos, ang kagalakan na maunawaan na ikaw lamang ang makapagbibigay kagalingan at kalakasan sa kanila. Kung meron man sa amin, O Diyos, na natatabunan na ng mga dalahin, ng mga problema, O Diyos, dahil sa krisis na nangyayari ito sa aming lipunan, Ama, kahabagan mo po ang aming mga kapatid. Ituon mo sa kanila, O Diyos, ang iyong mapagpalang mukha. Haplusin mo sila. Aliwin mo sila ng iyong mga mapagpalang mga kamay at madama nila na ang pag-asa nito ay makukuha lamang sa iyo. Turuan mo kami higit na sumandig sa iyong magagawa kaysa sa mga bagay na magagawa namin, O Diyos. Dakilang Diyos na aming Ama, pagpalain mo ang aming mga kapatid na ngayon ay nagsisikap na maging daluyan mo ng pagpapala sa kanilang kapwa. Na higit mong pagkalooban sila, Panginoon, ng mga pagpapala, maging ito man ay material na bagay o financial man. Nang sa gayon, O Diyos, patuloy na dumaloy sa kanilang buhay ang pagpapala na makapagbibigay, O Diyos, ng kapahayagan ng malasakit na nagmumula sa iyo. Ingatan mo rin, O Diyos, ang kanilang mga kabuhayan lagi sa aming pagpapatuloy ng aming pagsamba. Nananampalataya kami na ikaw ang kasama namin, O Diyos. Ang iyong banal na Espiritu ang magbibigay sa amin ng patuloy na inspirasyon, sapagkat gagawin namin o ginagawa namin ang pagsambang ito sa pangunguna lamang ng banal ng Espiritu at sa natatanging pangalan ng aming Panginoong Jesus na siyang ulo ng iglesyang ito. Amen. Amen. May papurihan at ang anak at ang Espiritu, simula pa noong una, ngayon magpakailanman, walang hanggan.
Kung kayo po ay may banal na kasulatan, kayo po ay makibukas sa akin sa Gawa, Kabanatang 10, talatang 39 hanggang 42. Gawa, Kabanatang 10, talatang 39 hanggang 42. Ganito po ang sinasabi. Saksi kami sa lahat ng ginawa niya sa lupain ng mga Hudyo at Jerusalem. Siya ay pinatay nila, siya ay pinako nila sa krus. Ngunit siya ay muling binuhay ng Diyos sa 3 araw at hinayaang ipakita ang sarili. Hindi sa lahat ng tao, kundi sa amin na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi na nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya ay muling mabuhay. Inatasan niya kaming mangaral sa mga tao at magpatotoo na siya ang itinalaga ng Diyos na maging hukom ng mga buhay at mga patay. Para naman po sa ating ikalawang pagbasa, makibukas naman po kayo sa akin muli sa unang Korinto, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 8. Unang Korinto, Kabanatang 5, talatang 6 hanggang 8. Ganito po ang sinasabi. Hindi kayo dapat magmalaki, hindi ba ninyo alam ang kasabihan? Napapaalsa ng kaunting pampaalsa ang buong masa? Alisin ninyo ang lumang pampaalsa ang kasalanan, upang kayo'y maging malinis. Sa gayon, matutulad kayo sa isang bagong masa na walang pampaalsa. At talaga namang ganyan kayo, sapagkat naihandog na ang ating korderong pampaskwa na walang iba kundi si Kristo. Kaya't ipagdiwang natin ang Paskwa hindi sa pamamagitan ng tinapay na may lumang pampaalsa na kasamaan at kahalayan, subalit sa pamamagitan ng tinapay na walang pampaalsa, ang tinapay ng kalinisan at katapatan. Para naman po sa ating ikatlong pagbasa, makibukas po kayo sa akin sa Juan, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 9. Juan, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 9. Ganito po ang sinasabi. Madilim-dilim pa ng unang araw ng Sanlinggo, pumunta si Maria Magdalena sa libingan. Naratnan niyang naalis na ang batong nakatakip sa libingan. Dahil dito, patakbo siyang pumunta kay Simon Pedro at sa alagad na mahal ni Jesus. At sinabi sa kanila, kinuha nila ang Panginoon mula sa libingan at hindi namin alam kung saan siya inilagay. Sina Pedro at ang nasabing alagad ay nagpunta sa libingan. Kapwa sila tumakbo, ngunit si Pedro ay naunahan noong isa. Yumuko ito at sumilip sa loob ng libingan, ngunit hindi pumasok. Nakita niyang nakalagay doon ang mga telang lino. Nang dumating si Simon Pedro, tuloy-tuloy itong pumasok sa libingan at nakita nito ang mga telang lino at ang panyong ibinalot sa ulo ni Jesus. Ang panyo ay hindi kasama ng mga telang lino, kundi hiwalay na nakatiklop sa isang tabi. Pumasok din ang alagad na naunang dumating at nakita niya ito at siya'y naniwala. Hindi pa nila nauunawaan noon na si Jesus ay kailangang muling mabuhay ayon sa kasulatan. Atin pong awitin ang awit ng paghahanda. Nais kong ika'y maranasan, pagkilos mo'y aking pinasam, pagkat sa'yo ko lang natagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang, kaya't ngayon bukas at kailanman, pagsamba ko'y iaalala
Magandang umaga po sa ating lahat mga kapatid. Tayo po ay patuloy na lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng pagbubulay ng Kanya pong mga salita. Saglit po tayong manalangin. Nagpapasalamat kami, O Diyos, sa oras na ito na kami ay muli mong katatagpuin sa pamamagitan ng iyo pong mga salita. Dalangin namin, O Diyos, na magkaroon nawa kami ng bukas na pangunawa at isip upang sa aming pagbubulay ng iyong mga salita, kami ay baguhin nito. Maunawaan namin ito, O Diyos, maging ang kalooban mong nakapaloob sa iyong mga salita, upang dito kami lumakad sa aming pong mga buhay. Samahan mo kami sa oras pong ito at malayang kumilos ang iyong banal na Espiritu sa puso't isipan ng bawat isa sa amin. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and Amen. Tayo pong mga mananampalataya ay mayroong common knowledge patungkol po sa pagmamahal sa atin ng Panginoon. Sinasabi natin na ito ay undeserved love. Ito po ay isang kaloob sa atin ng Diyos at ang tawag pa nga natin dito ay grace. At dahil nga ito po ay undeserved at ito ay kaloob lamang sa atin ng Diyos, ginagawa niya din po ito freely and voluntarily. Kaya hindi din po natin kayang puwersahin, mga kapatid, no, ang Diyos sa kanyang pagbibigay sa atin ng mga bagay. Subalit, napakarami pong tao ang tila naging ganito ang kaisipan, kahit po ang mga mananampalataya. Inaakala po natin minsan na dahil nga mahabagin ng Diyos, and therefore, lahat ng gusto nating hingiin sa Kanya ay ganoon kadali niyang ibibigay sa atin. Ito po ang dahilan kung bakit marami pong mananampalataya ang kapag nanalangin sa Diyos ay nag-aakala na basta na lamang ito ibibigay ng Diyos sa kanila kung sila ay mananalangin ng ganitong mga bagay. Siguro po sa gitna ng krisis na meron tayo sa kasalukuyan, minsan din po nating naipanalangin sa Panginoon, Panginoon, tapusin mo naman na po ang krisis na ito na meron po kami. Pakidalian naman po, Panginoon, ang pag-eradicate sa virus na ito upang bumalik na ulit ang lahat sa normal. Siguro po nasabi natin minsan sa Panginoon, Panginoon, ipakita mo naman ang iyong sarili sa amin because we are in need. Magpakita ka po sa amin. Maganda po sigurong panalangin ito. Subalit, kagaya po ng sinabi ko kanina, walang maaaring mag-utos sa Diyos at walang maaaring pumwersa o makapwersa sa Kanya. Ang Panginoon po na muling nabuhay ay lumalapit at nagpapakita sa atin kung kailan niya gusto at hindi po kung kailan natin gusto. At ginagawa po ito ng Panginoon, lumalapit po siya sa atin, nagpapakita siya sa atin, hindi po sa pamamagitan ng mga makatindig, balahibong pangyayari, kundi madalas ay sa pamamagitan po ng mga simpleng bagay o pangyayari sa atin pong mga buhay. Ganito po, mga kapatid, ang ating makikita sa ating tatlong pagbasa sa umaga pong ito. Sa atin pong unang pagbasa mula po sa Aklat ng Mga Gawa, 10 kabanata, sinabi ni Pedro, saksi kami at inatasan kami o itinalaga kami na maging saksi upang ipangaral ang tungkol sa kanyang muling pagkabuhay. At napakaganda po ng sinabi ni Pedro sa verse 41. Sabi niya doon, kami na mga pinili ng Diyos bilang mga saksi patungkol dito ay nakasama niyang kumain at uminom pagkatapos na siya'y muling mabuhay. Pagkain at pag-inom. Ito po ay mga ordinaryong gawain o pangyayari sa buhay po ng mga tao. Subalit doon po sa setting na yon, doon napakita sa kanila ang Panginoong muling nabuhay. At hindi lamang siya basta nagpakita, doon niya pinagtibay ang kanyang muling pagkabuhay at doon niya po inatasan, doon niya itinalaga ang mga alagad sa napakahalagang gawain ng pangangaral ng mabuting balita.
Kaya naman po itong ordinaryong gawain na ito ng mga tao ay nagkaroon ng bago at malalim na kahulugan. Hindi na po ito simpleng kainan. Sa halip nagkaroon po ito ng spiritual significance. At ito po ay naging commissioning event para sa mga nagnanais na sumunod sa Panginoon. Yun pong ordinaryong kainan ay naging banal sa harapan po ng Panginoon at ng mga alagad. Alam niyo po mga kapatid, ang isang bagay na nakalulungkot sa atin pong panahon, tila po nawala na sa maraming tao at maging sa napakaraming pamilya ang paggalang sa hapagkainan. Napakarami na pong pamilya ang hindi na masyadong nagsasalo-salo sa kainan. Marami pong mga magulang, kahit po mga anak, kapag panahon na ng pagkain sa tahanan, nasa tapat ng TV, nasa harap ng computer, may hawak na cellphone, at madalas pa kapag ayaw ng anak ang ulam, grabe ang pagrereklamo. Minsan pa nga dumarating sa puntong hindi na talaga kumakain, hindi na talaga sumasabay sa pagkain kasi ayaw ng ulam. Ang mga magulang naman, kapag ayaw ng anak, hindi na rin tinuturuan. Kung ano na lang din ang gusto ng anak na kainin, sunod din ng magulang. Nawala na po mga kapatid yung reverence, yung sense of holiness or sacredness sa pagkain. Nawala na po ito sa harapan ng sa paligid ng hapagkainan sa ating pong modernong kultura. Ito po ay para bang tuluyan ng naging ordinaryong gawain ng mga tao. Subalit sa istorya po ng muling pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ibinalik po sa atin ang kabanalan ng hapagkainan. Sapagkat doon po sa hapagkainan, lalong-lalo na po sa kultura nating mga Asyano, specifically tayong mga Pilipino, doon sa hapagkainan nagaganap ang maraming pagtuturo ng mga magulang sa mga anak. Doon nananalangin at nagpapasalamat ang pamilya sa Diyos sa lahat ng kanyang biyaya at pagpapalang kaloob sa isang tahanan. Doon natututong ma-appreciate ng buong pamilya kahit pa po ang simpleng mga bagay na kaloob ng Diyos. Doon po sa hapagkainan, sinesettle ng pamilya ang anumang hindi pagkakasundo sa loob ng tahanan. Sa hapagkainan po ikinikwento ng mga magulang sa mga anak ang istorya ng kanilang pagmamahalan, kung paano sila nag-umpisa sa buhay pamilya, kung ano ang dinaanan nilang pagsubok, at kung paano sila nagtagumpay doon po sa mga pagsubok na yon. At ito po ang nagiging halimbawa. Ito yung nagiging aral sa mga anak kung sila man ay magkaroon din ng sarili nilang pamilya. Kaya mga kapatid, kumusta po ang ating mga hapagkainan? Do we still preserve its sacredness? How do we value our meals? Mula po sa passage na ito, we can see that the resurrection experience teaches us that every meal, even our ordinary gatherings around the table, could be a visitation of the risen Lord. Ang isa po mga kapatid na magandang nagawa ng quarantine na ito, sa tingin ko, ay yung muli pong pinagbuklod ang mga pamilya sa hapagkainan. Nawa po, sa mga panahong ito, hindi po ito maging ordinaryong pagtitipon natin sa lamesa. At nawa po, maraming pamilya ang kahit simple lang ang pagkain sa hapagkainan ay matutunan natin itong ma-appreciate. At ito mga kapatid ay maging moment ng pagpapasalamat natin sa Diyos. Sapagkat sa gitna ng krisis at ng matinding pangangailangan, ang atin pong pagtitipon sa hapagkainan ang simbolo o ang patunay na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Kapag nangyari po ito mga kapatid sa atin, it will be a resurrection experience. Dahil sa simpleng pagdulog po natin sa ordinaryong hapagkainan, mararanasan po natin si Kristong muling nabuhay. At ang atin pong mga ordinaryong pagtitipon na ito sa hapagkainan
ay nagkakaroon ng malalim na kahulugan at ng kabanalan. Yun po yung una. Sa atin pong ikalawang pagbasa mula po sa unang liham ni Pablo sa mga taga-Korinto, napakaganda po. Ginamit niya ang tinapay, isang ordinaryong bagay ulit. Tinapay, ginamit niya symbolically upang magbigay ng mahalagang aral patungkol po sa pananampalataya. Kasama po yung napakahalagang tanong na ano ang lebadura o ano ang pampaalsa na atin pong ginagamit. Ano ang ating pampausbong upang umalsa ang ating tinapay. At pagkatapos po, sinabi ni Pablo na dapat ang mga mananampalataya na taga-Korinto ay maging tinapay na walang lebadura o tinapay na walang pampaalsa. Sapagkat sabi ni Pablo, ang lebadura o ang pampaalsa na ginagamit ng mundo ay pampaalsa ng kayabangan, no? You want to raise. Gusto mong umangat. Gusto mong ikaw ay maging angat sa karamihan ng tao. Subalit sinabi ni Pablo, ang mga mananampalataya ay dapat parang tinapay na walang pampaalsa. At dapat ang atin pong tinataglay ay hindi kayabangan o pagmamataas. Sa halip, sabi ni Pablo sa verse 8, ang dapat na taglayin natin ay kalinisan at katapatan. So we remain unleavened. We remain flatbreads. Mapagpakumbaba. Hindi nagnanais na maging angat sa karamihan ng tao. Para po siguro tayong yung Indian chapati. Tsaka yung tinapay ng shawarma. Namimiss ko na ho yung shawarma. No, manipis na tinapay. Napaka-ordinaryo po ng tinapay para sa atin. Subalit dito po natin makikita, sa tuwing makakakita tayo ng ordinaryong tinapay, maaalala natin, maiisip natin, no? Makakapag-reflect tayo, teka muna, hindi kaya tinatanong ako ng Panginoon, ako ba ay tinapay na may pangpaalsa? Mayabang ba ako? Ninanais ko bang maging angat sa karamihan ng tao? O ako ba ay tinapay na walang pampaalsa, nananatiling mapagpakumbaba, hindi mayabang? So you see, no, even a simple bread could be a reminder from the risen Lord that we need to be humble. At tinatanong po tayo dito, ano ang nagpapaalsa sa atin? Ano ang lebadura na atin pong ginagamit? Ito po ba ay lebadura ng kayabangan? O lebadura ng kalinisan at katapatan, lebadura ng kapakumbabaan sa harapan ng Diyos at ng mga tao? Ang muling pagkabuhay po ng ating Panginoong Hesus ay hindi po tungkol sa pag-alsa na dala o bunga ng kayabangan. Ipinapakita po sa mga talatang ito na ang dapat maging epekto sa atin ng sinasabi nating resurrection experience ay ang pagkakaroon ng pag-uugaling maihahalin tulad sa manipis na tinapay. Kaya nga po, di ba, sa tuwing magdiriwang din po tayo ng banal na hapunan, ang simbolo na atin pong tinatanggap sa pakikibahagi natin sa katawan ng Panginoong Hesus ay napakanipis na tinapay, yung ostya. Kaya hindi po lahat ng manipis na bagay o manipis, no, simbolo ng manipis ay ating mamaliitin. And this is also true in every facets of life. Sa lipunan, huwag nating baliwalain yung mga maliliit na tao, yung mga ordinaryong tao, lalong-lalo na po yung mga mahihirap na tao, yung mga bata, yung mga mahihina. Huwag po natin silang mamaliitin sapagkat minsan sila ang ginagamit ng Diyos upang tayo ay turuan. At gayon din po sa mga pagpapala sa atin ng Diyos. Gaano man po ito kaliit o kasimple, ito man po ay 5 kilong bigas at isang balot ng Star hotdog. Hello po sa mga taga-Alfonso. No? Di ba, next week daw po ay manok naman ang ibibigay ni Mayor. Pero no, simple lang po itong mga ito. At maaaring hindi natin may pagmayabang masyado. Subalit kapag kaharap na natin ang mga bagay na ito, no, maybe the risen Lord is making himself felt and seen. Pinaparana's ng ating pong Panginoong Hesus ang kanyang presensya sa atin.
At napakahalaga po na bukas ang ating isip, bukas ang ating puso, bukas ang ating mga paningin na siya ay makita at maranasan sa pamamagitan ng mga ordinaryong bagay na ito. Doon po sa ating binasang mga talata mula sa Ebanghelyo ayon kay Juan, binanggit po si Pedro at ang alagad na minamahal ng Panginoon. Nang mabalitaan nila kay Maria Magdalena na muling nabuhay ang Panginoong Hesus, tumakbo sila ng mabilis papunta doon sa libingan upang tignan kung ito nga ay totoo. At sabi sa talata, una pong nakarating sa libingan ang alagad na minamahal ng Panginoon. Bakit po ito mahalaga? Sabi po ng mga scholar, probably, mas bata daw po itong alagad na ito. Kaya mas mabilis siyang tumakbo kaysa kay Pedro. Kaya mas nauna siyang nakarating sa libingan ni Jesus kaysa po kay Pedro. Pero idinitalye sa talata, doon ka magtataka, idinitalye po sa talata, sabi doon, pagdating nitong alagad na minamahal ng Panginoon sa libingan, sumilip lang siya sa loob pero hindi siya pumasok. Hinintay niyang makarating doon si Pedro upang si Pedro ang unang makapasok sa libingan. That is an Easter spirituality. Courtesy. You first. After you. Ikaw na ang mauna. Alam niyo po, ang ating pong mundo ngayon ay nawalan na ng ganitong uri ng resurrection experience. Dahil halos lahat ng tao gustong mauna. Wala nang willing halos na mag-give way. Wala nang gustong magpauna. Everyone wants to be ahead in life. At wala na po yatang perfect example nito ngayon, kundi yung tinatawag nating hoarding mentality ng maraming tao nang mag-umpisa po ang quarantine na meron po tayo. Bahala nang maubusan ng ibang tao basta mauna ako. Basta makauna akong magkaroon ng mga bagay na kailangan namin sa bahay. Sa buong buhay ko po, ngayon lang po ako sa panahong ito nakakita na ginawang batas yung anti-hoarding. Nung nakaraang linggo po, nandito sa ating iglesia si Konsehala Carol. At sinasabi niya, inadapt daw po, siya mismo nagsabi, inadapt ng ating lokal na pamahalaan ng Alfonso, yung anti-hoarding law. Upang maiwasan yung panic buying. Sa ganun ay hindi po magkaubusan ng supply kasi gusto lahat mauna. Kaya makikita po natin even basic courtesy was gone. Nawala po ito. Pero makikita po natin dito sa talatang ito, whenever this basic courtesy happens, you know Easter has come. There is a resurrection experience. Napaka-ordinaryong bagay po nito. Napaka-ordinaryong gawain po nito. Ngunit kahit po sa simpleng pagpapauna sa ibang tao, yung simpleng pagpapaupo sa mga nakatayo sa bus na mga babae, mga bata, mga matatanda, kahit yung ordinaryong courtesy na yun, mga kapatid, kahit doon sa pagkakataong yun, the risen Lord is making Himself felt and seen. Balikan po natin, mga kapatid, itong Easter spirituality na ito. Nahayaan nating mauna ang ibang tao. Hayaan natin na medyo maungusan po tayo ng ibang tao sa buhay. Because with the risen Lord, there is no competition. You first, after you. Basic courtesy. And lastly, sabi po sa verse 8 ng John chapter 20, bago pa man magpakita ang Panginoong Hesus sa kanyang mga alagad, naniwala na ang alagad na kanyang minamahal na siya ay muling nabuhay. Bakit po? What made him believe? Ano po ang nakita niya sa kanyang pagsilip doon sa libingan ng Panginoong Hesus? Hindi naman nila nakita doon ang Panginoon. So ano po ang nakita niya na nakapagpaniwala sa kanya na ang Panginoong Hesus nga ay muling nabuhay? Sabi po sa verse 7, nakita niya ang mga tela
at yung panyo na ibinalot sa mukha ng Panginoong Hesus nang siya ay nilibing, nakita niyang ito ay nakatiklop na. Hindi niya pinaniwalaan yung unang report na may nagnakaw sa katawan ng Panginoong Hesus. Kasi nga naman, sinong magnanakaw ang magagawa pang magtiklop ng damit o ng panyo bago siya umalis? Kung ikaw ay magnanakaw, malamang magmamadali ka, wala ng oras para magtiklop ka pa. Pero pinakita dito mga kapatid, yung ordinaryong pagkatiklop ng panyong ginamit na pambalot sa ulo ng Panginoong Hesus ay tanda na mayroon pong buhay. Sa isang bahay, kapag maayos na nakatiklop ang mga damit, no? O kaya naman kapag ikaw ay nasa hotel, pagpasok mo sa room, nakatiklop yung kumot, maayos yung sapin sa kama, nakatiklop yung tuwalya, nakatiklop yung robe. Diba? It is a sign that there is life there. Ganito rin po sa atin. When you see folded clothes or folded towels, when you see table napkins folded, they are signs of life. Kaya napakahalaga, no? Ito, simpleng gawain din po ito, pero sigurado ako napakaraming kabataan. Ang pag tinanong ko, tinitiklop nyo ba ang inyong kumot pagkagising ninyo? Marami ang guilty na hindi. Inaayos nyo pa ba ang inyong higaan pagkagising ninyo? It is a sign that there is life. Na-appreciate pa po ba natin kapag nilalabahan, tapos pinaplansya at tinitiklop ng ating mga magulang ang ating pong mga damit? Ito po ay mga ordinaryong gawain ng tao, but once again, through this simple act, the risen Lord is making Himself felt and seen. Ngayon po mga kapatid, maraming mga naglilinis sa mga treatment facilities at mga ospital. At tinitiklop nila mga kapatid, inihahanda nila yung mga kama ng mga COVID-19 patients. Tinitiklop nila yung mga robe, yung mga bedsheets, yung mga punda ng unan na ginagamit ng mga pasyente. Inaayos nila yung kama, inaayos nila mga kapatid yung kurtina, even yung mga divider na tela sa mga ward. Marami po ngayon tumatahi, gumagawa ng mga tela at tinatahi para maging personal protective equipment. At bago po ito i-distribute, ito'y kanilang tinitiklop ng ayos. At ginagawa nila mga kapatid ng maayos na packaging. So you see, even inside the COVID-19 stricken hospitals, and even in the midst of crisis, there is a sign of life. There is a resurrection experience sa pamamagitan ng ordinaryong pagtitiklop ng mga gamit sa ospital. At yung mga gumagawa, yung mga taong gumagawa po nito, yung mga nagtitiklop, ay instrumento ng Diyos upang iparanas sa atin, lalong-lalo na po sa mga biktima ng sakit na kumakalat, ang kapangyarihan ng pag-ibig at presensya ng ating Panginoong muling nabuhay. Kaya makikita po natin mga kapatid, ang atin pong daigdig, bagamat dumadaing sa kasalukuyan, subalit ito po ay pinupuno din ng Diyos ng kanyang presensya sa pamamagitan ng Panginoong muling nabuhay. Hindi po sa makatindig balahibo o kamanghamanghang pagpapakita ng kapangyarihan, kundi sa pamamagitan po ng mga ordinaryo at simpleng gawa na bunga ng pag-ibig na nagmumula sa ating pong Panginoon. Minsan po, sa sobrang ordinaryo ng mga ito, nagmumukha itong ordinaryo ring routine ng buhay. Subalit kung ito po ay gagawin natin ng may pag-ibig sa Diyos at sa ating pong kapwa, alam natin na ipinaparanas doon ng Panginoon ang kanyang presensya. Ang kanyang presensya na muling bumubuhay sa mga mabubuting bagay na namamatay po sa atin dahil po sa dami ng pagsubok. Kaya sa kasalukuyang sitwasyon po natin ngayon, kung saan po maraming tao ang natatakot, nababalisa, nababagabag,
Hinihikayat po tayo ng Panginoon na ang mga ordinaryong bagay na ginagawa at tinatangkilik natin ay maging manifestation ng kanyang presensya saan man po tayo dalhin ng Panginoon sa mga oras pong ito. Tayo po ay dapat maging assuring presence sa mga tao na magbibigay kasiguraduhan sa kanila na kasama po ng sangkatauhan ng Diyos sa oras pong ito. Kahit po sa ordinaryong pagkain, sa ordinaryong mga bagay, no, sa ordinaryong courtesy, o kahit pa sa ordinaryong pagtitiklop, may pararanas natin ang presensya ng Panginoon na muling nabuhay. At ito mga kapatid ang magbibigay sa atin ng pag-asa na siyang magdudulot din sa atin ng kagalakan ng muling paglilingkod sa ating Panginoon. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ganito po ang sinasabi sa banal na kasulatan. Parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan, at mula sa iyong mga pinakamainam na ani, siya ay iyong ring handugan. Muli po namin ipinapaalala na ating ilagay sa isang sobre ang ating mga kaloob, at sama-sama po natin ito ikaloob dito sa ating iglesia pagkatapos po ng quarantine. Tayo po ay manalangin. Ama naming banal na makapangyarihang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga pagpapala na aming tinanggap galing sa inyo. O Diyos, dalangin namin na gamitin mo ito para sa pagpapalawak ng iyong impluensya dito sa lupa, O Diyos. Gamitin mo ang iyong iglesia. At dalangin namin, Panginoon, na patuloy mong pagpalain ang bawat isa sa amin, lalo na sa mga krisis na nangyayari ngayon. O Diyos, patuloy po namin itong ibinababa at iniaalay sa inyo sa tanging pangalan ni Jesus. Amen at Amen. Under your grace, your mercy amazes me. Under your wings, your shadows covers me. Your promise of love, where my heart is safely under. Speak to me, Lord, your servant is listening. Over the noise, I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you.
Lord. Your servant is listening over the noise. I hear you whispering, my hope has come, and my heart is safely undone. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. You are never far away, always reaching out to save my weakness, covered by your strength, and I am found forever safe. I found my fortress in you, and my soul is anchored with you. My resting place is in your name, forever safe, forever safe, forever safe, forever safe. Sa pagtatapos po natin ng ating pananambahan, samahan niyo po ako sa ating pangwakas na panalangin. Manalangin po tayo. Sa umagang ito, O Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sapagkat ipinahintulot mo na ikaw ay masamba namin sa Espiritu at sa katotohanan. Maraming salamat, O Diyos, sa pakikipisa ng iyong banal na Espiritu sa amin na siyang nagbigay kulay at kahulugan ng aming pagsamba. Salamat sa iyong banal na mensahe na aming narinig, na nagpapanariwa ng aming mga puso upang tingnan ang aming buhay na puno ng pag-asa at kahulugan. Ipinakita mo sa amin, O Diyos, sa umagang ito, na ang aming pag-asa ay hindi lamang sa hinaharap, kundi maging sa araw-araw na karanasan ng aming buhay, sapagkat ikaw ay nariyan lagi. Salamat, O Diyos, sa assurance ng iyong aktibong pakikihalubilo sa amin, pagsama sa amin, pakikigawa sa amin sa araw-araw at sa mga ordinaryong panahon ng aming buhay. Tunay na tapat, O Diyos, ang iyong pangako sa amin, na hindi mo kami iiwan, ipababayaan man. O Diyos, muli po kaming haharap sa panibagong mga araw ng aming buhay. Dalangin namin ang iyong banal na Espiritu ang patuloy sa amin
na gumabay at mag-ingat. Siya, O Diyos, ang patuloy na magmulat sa aming mga diwa upang makita namin ang may kahulugan ng mga bagay na ginagawa namin sa araw-araw. At makita namin lagi ang mga bagay na isang tagumpay na ginagawa mo para sa iyong mga anak. Amang banal, pagmasdan mo ang iyong mga anak sa oras nito, na ngayon ay nananalangin kasama namin sa oras nito sa kanilang mga tahanan. Dalangin namin ay patong mo ang iyong mapagpalang kamay sa kanila, O Diyos. Padaluyin mo sa kanila ang naaangkop na pagpapala. Punuan mo sila, O Diyos, sa kanilang mga pangangailangan. Punuan mo sila, O Diyos, ng kagalakan. At patuloy mo, O Diyos, na patatagin ang kanilang pananampalataya. Kung mayroon man sa kanila, O Diyos, na mayroong karamdaman, pisikal man ito, O Diyos, o espiritual, dalangin namin na iyuko mo sa kanila ang iyong mapagpalang mukha. Haplusin mo sila, O Diyos, ng iyong mapagpalang mga kamay at ipadama mo sa kanila ang kagalingan. Gayon din sa mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga kaarawan. Maging mga kapatid namin na nagdiriwang ng kanilang mga anibersaryo ng kasal. O Diyos, lahat sila itinataas namin sa iyo. Ipinagpapasalamat namin sa iyo ang kanilang mga buhay. Ipinagpapasalamat namin sa iyo ang iyong katapatan sa kanila kung paano mo sila inalagaan sa loob ng 1 taon ng kanilang buhay. Kung paano mo sila iningatan at patuloy na iniingatan sa kasalukuyan, O Diyos. Salamat sa iyo. Salamat sapagkat binibigyan mo sila ng patuloy na pag-asa na ikaw ang Diyos na hindi kailanman sa kanila iiwan sa pagharap nila ng panibagong taon ng kanilang buhay. Maging sa panibagong taon ng buhay ng mga mag-asawa din naman. O Diyos, sa ganitong diwa, igawad mo kung gayon sa amin ang iyong makalangit na bendisyon. Pagindapatin mo ang iyong abang lingkod na magsasalita nito sa iyong mga anak na narito ngayon, na nakikipanambahan, kaisa namin, O Diyos, sa Espiritu na nananalangin sa iyong harapan. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. At ngayon sa Kanya na makapag-iingat sa inyo upang hindi kayo magkasala at makapaghaharap sa inyo ng walang kapintasan at may malaking kagalakan sa Kanyang kaluwalhatian, sa iisang Diyos na ating tagapagligtas sa pamamagitan ng Jesucristong Panginoon natin, sa Kanya ang kapurihan, karangalan, kaluwalhatian at kapangyarihan, mula pa noong una, ngayon at magpakailanman. Amen. Amen.